Okay, what's up? So ngayon ay ano ba sa video na to? So kung kailan ko madalas ginagamit yung if na statement. So kung kailan ba ako mag-i-if or hindi. Okay. So madalas kasi mag-i-if ka pag tinetest mo yung value ng variable. Siga sabi ko, dalawa lang yung scenario or common na scenario kung saan mo ginagamit yung variable. Yung una ay pag nakuha ka ng input sa user at yung pangalawa ay pag may kino-compute ka. Ano? So doon kasi doon ako magbe-base. For example, kung naging ganito yung value ng variable, ano yung code na iraran ko? Kung hindi naman yung naging value ng variable, ano yung code na iraran ko? Parang yun yung pinaka-idea ng if else. Ano? So kunwari nag-input yung user ng letter A. Ano? Kung letter A yung in-input ng user, ano yung lalabas sa screen or kung ano man ang gagawin mo or kung anong code ang iraran mo. Yun na yun. Kung hindi naman A ang ang in-input ng user, so ano yung code naman na iraran mo? So if else, 'di ba? So yun naman ay tatlo lang yun eh. If tsaka else if or tsaka yung else. Yung else nagraran lang siya pag walang naging true sa lahat ng condition, yung lahat ng if at else if. Okay. So ngayon, parang example lang. Tingnan natin kung bagay magpiprint kung ang number na in-enter ng user ay positive, negative or zero. O, 'di ba? So magbe-base yung if ko sa variable na sinabi ko nga na naka-store, 'di ba? So kunwari ay number is equals to input. Gawin mo siyang int kasi hindi mo siya may iba't iba kasing operation na sa condition. Mamaya tingnan natin siya. So enter a number. So yung number na in-input ng user nandito na siya sa variable na to. So ngayon pwede tayo mag-if number kuwari ay kung gusto mong kasi iraran niya kasi to pag naging true to. Pag tama tong condition na to. So for example, kung ang number niya ay greater than 0, ito yung gagawin mo. Number is greater than 0. At kung ang number nga ay greater than 0, iraran niya tong code na to. Okay. Kung hindi naman, iraran niya tong else. Yan. Yung else if, iraran niya to muna. Pag hindi to tama, pag naging false to, ibig sabihin kuwari ang number niya ay greater than 0, iraran niya din to. Else if. Kung hindi pa din, hanggang umabot ng else. Laging ganito to. And pwede tong maraming sa gitna. Okay. So, enter a number. So, kailangan din natin ng else if. Sa else if, hindi. Ang else if sa Python ay elif. And, kahit wala na siyang ganito. Yan. Kahit ganyan lang sa Python. Number is less than 0. At ang else, yung parang wala na siya sa choice. Yun na yung iraran niya. Ibig sabihin, pag yung number na in-input niya dito ay greater than 0, ito yung iraran niya, yung if. Tas pag naran niya na yun, tapos na. I-skip niya na itong elif tsaka else. Kung hindi naman to true, itatry niya tong pangalawa. And then, lahat ng elif itatry niya. Pag wala pa rin, itong else yung ilalagay niya. So, kung print, anong gusto nyo i-print? Siguro greater than, hindi, your number. Pwede mo sabihin your number, pwedeng, number, kasi nga, your number, ang gusto ko ilagay yung number na in-input niya is greater than 0. Is greater than 0. Ayun. Tapos ito, your number is less than, tapos your print, your number is 0.
And lagi siyang ganun. Ano, basta kino-compare niya yung zero, sa zero. Kung gusto niyo namang mauna na dito ay ah, meron kasing iba't ibang ano eh. Kuwari ay magiging true to if not equal to zero. Not equal ang ibig sabihin nito. Equal to zero. Pag equal to zero siya, i-print niya to. Tapos meron pang ganito. Kung alam niyo yan, yung modulo 0. Modulo parang remainder. Okay, so ito muna, try natin to. So Python main main.py Python main.py. Enter a number. So 20, your number 20 is greater than 0. So pag negative 20 less than 0, pag 0 naman ay your number is 0. Try natin yun dito. Okay, so if number is equal to 0, so pag 0 nilagay ko dito, ito yung iraran niya. Kasi magiging true dito eh, equal to 0. So try natin siya. Your number is equals to, pag nilagay ko dito 20, your number is 0. Kasi walang nag-true dito eh. So pag nilagay mo dito ay, taas lang muna natin siya. Pag nilagay mo dito ay 0, your number 0 is greater than 0. Ito yung nag-run sa kanya. Pwede ding not equal. Basta pag not equal, itong lalabas. So, pare 10, your number 10 is greater than 0. Ito yung nag-run. So, ano pa, yung may operation pa eh, ganito, modulo 2 is equals to 0. Ibig sabihin dito, nahati siya sa 2. Pag hinati siya sa 2, dapat wala siyang decimal. Yun yung parang pinaka-idea ng remainder. So, pare ay Python. Yan, wait lang. Okay, so ibig sabihin, pare 11. Hindi, wait lang. Sabihin natin, wait lang. Your number is divisible by 2. Pwede siyang, kung nilagay nyo dito 5, ibig sabihin, nahati siya sa 5. Parang 25. Pag ginati mo siya sa 5, wala siyang, hindi siya decimal. Parang pag ginati mo 12 sa 5, diba may decimal siya. So, hindi dito magtutro yun. Okay. So, Python, enter a number na nahahati sa 2. Try muna natin siyang 11. So, ibig sabihin dito, magraran. Okay. Pag tinry nating negative 11, ito naman lalabas dito. Hindi siya dito nag-true, pero nag-true dito. So, try nating 20, kasi nahati siya sa dalawa. So, yung number is divisible by 2. So, yun lang. Basta sa if-else, gamitin nyo siya pag kalimitan ginagamit siya pag nagko-compare ka ng value dun sa variable. Yun, meron pa nga pala isang example. Kuwari ay number 2. Number 2 is equals to number plus 10. Yun, pwede mo ding itong gamitin based dun sa mga calculation mo. Sa if-else, compare lang. Pag naging true yung condition, sa example na to, ito yung condition. Pag naging true to, i-ano nyo tong code na to. At yung code mo, kahit napaka-complex niyan, marami yan. Okay lang yun. Basta, ang mahalaga, iraran nyo tong nasa under na to. Kung merong yung language mo ay may curly brackets, sa loob ng brackets na yun yung iraran niya. So, yun. Para sa if-else.